Hello, magandang gabi po sa inyo mga kababayan ko. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay pasensya na kayo, hindi na ako nag-vlog kanina kasi tulog ako. Magandang gabi, Graceline. Anyway, pangako po, mag-vlog ako dalawa ngayon. Matapos ito, meron pang isa. Ang pag-usapan po natin sa ngayon mga kababayan ko ay yung patungkol po kay Tatay Digong muna. Ano ba meron kay Tatay Digong? May isang bagong development na posible na magiging makikita na dahilan na para siya'y mababasura ang kaso laban sa kanya. So, pero bago yan, siyempre, patugtog muna tayo ng ating usual na tinutugtog. Ito muna tayo, okay? Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, so pagpatuloy natin, mayroon pa tayong isa pang ipapatugtog at ito po ay yung channel ID ko. Ito po. Hey Kumaro, magandang gabi. Flipnote, ringing, bayrak. Sa Pilipinas, Hindi po yan healthy. kilala ang tindi. Kay Erlinda Vicencio, Hero Doc. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit Crisel, na mandaramo. May offer. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandaramo, walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing Edgar Tahana, magandang gabi. totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo David kasing Direk. tirador, Ito ba? totoo kasing tirador. Marting Pamagsimgan. Hindi kayang bilhin ang puso niyang Shout out kay matibay. Tita mo kay Arlene, ha? Hindi lahat
Favorite ka niya. Okay, Arlene, magandang gabi po. Kasat ni Nieves, Janet, Orsoba. Go, Sara, Sara, wala na iba. Oh, magandang gabi, maraming salamat po Grisel Mi Otor sa iyong mga palipad na super sticker galing sa Hong Kong. Okay. Si Reggie Española, good evening, watching from United Arab Emirates. Si Petra Gadusang, good evening po, Attorney Causi. Si Argo, Zara, wala nang iba. Okay, ito po yung pag-usapan natin. Pagkatapos nito, mag-vlog ako tungkol naman sa impeachment. Ano nangyari sa impeachment ni Sara? At sunod yung ano naman ang nangyari sa mga malitagang. Okay? So ngayon ang pag-usapan lamang natin po ay ang tinatawag na yung impeachment ni Digong Duterte. Ano na ba? Okay. Matandaan po natin. Yung nakaraan ay nagkaroon ng tinatawag na clarificatory hearing. Sa clarificatory hearing na yon ay napag-usapan kung ano mga ebidensya na isumiti ng mga prosecutor laban kay Digong Duterte. At napag-usapan din kung ano ang mga testigo ang mga ipipresenta laban kay Digong Duterte. At siyempre, ganoon din si Digong Duterte, presenta rin siya ng testimonya o testigo laban naman sa umaakusa sa kanya. Napansin nyo yun na narinig na panood ko na nagtatanong ang judge, si Joanna Kroner. Sabi niya, British judge, bakit ang dami-dami ng i-presentan yung video? Umaabot sa 197 na video. At lahat yun pwede naman to issue shortcut. At lahat naman, sabi ni Joanna Corner, sabi niya, ang lahat naman sinasabi niya, paulit-ulit lang. Yun ang sinabi ni Joanna Corner. Napansin nila yung ebidensya ng prosecutor na umaakusa kay Digong Duterte. So magandang gabi, Galaxy. Bernadette Viñas, yak ka talaga kasi nilamang ko na, ay, mas maganda pang Duterte. Bernadette Viñas, yak ka rin. Kaya kinakain mo lang yung malita ni BBM. Okay, Jonathan Bordomio. Good evening, kabayan, watching from Coronadal City. Wow, damang salamat sa mga taga-Marbel. Marilo Lapus, good evening po, Attorney Toto. So, Jaime, buenos dias, Senyor Toto, watching from Simi Valley, California. So, buenas noches. Aura inoches in La Pilipinas. Tapos, regular Junior, Igular Junior, Bostoto, good evening from California. Magandang gabi po. So, Dana Maranto, good evening, Attorney Toto from Legazpi, Bicol. Wow, maray na banggi. Sino pa? Kay Kumaro, dapat abogado ang magiging senador. Paano gagawa ng batas? Hindi magbendero. Okay. Anyway, ito po yung Chris, magandang gabi po. Ito po yung nangyari nung sa unang napansingan ni Joanna Corner ay bakit ang dami yung ebidensya video. Pare-pareha lang naman ito. Ibig sabihin po, nakikita na natin na klaro na sa atin na 197 videos ang tanging lakas labang ng prosecutor laban kay Duterte.
Gayem, Judith, Hong P. Aradanas, nanood ako, boss idol sa iyo, taga Bagyo. Okay, Gayem. Naibang nabi. Okay, Agyamanak. Tapos, pwede naman itong liitin. Tapos, sino-sino pang testigo nyo? Tatakbo pa kayo. Hindi pa pala kayo tapos sa inyong investigation. Yun ang napuna ni Judge Joanna Corner. Si Judge Joanna Corner ay isa sa 3 judge na pre-trial judge sa kaso ni Digong Duterte. Ano pang ibig sabihin nito sa akin? Babalik ako. Bakit tayo napupuna rin natin yung 197 video na ipipresenta laban kay Digong? Actually, pag mabasa mo yung video, pag mapanood mo, pinalabas nila nung confirmation hearing ang mga video. Iyon po yung mga nag-speech si Digong. Tapos, kill. Tapos, pinutol ng media yung pinalabas na video. Pinuna nga sila ni Attorney Nicholas Kaufman. Bakit yung gusto lang ninyo na part ng video ang pinapalabas? Yung ibang part ng video, kagaya kung saan nagsasalita si Digong sa mga pulis, but if you will disrespect, if you will not follow the law, there will be a hell for you to pay. Ganon sinasabi ni Digong. So, in other words, nag-reverberate yun. Umikot-ikot yung boses ni Atty. Kaufman na yun, na ang media sa Pilipinas ay kulang na lang sabihin na direkta bayaran. Kung bayaran, sino nagbabayad? Di kung sino mabibigyan ng gantimpala sa gagawin ng media. At ang gagawin ng media ay tatanggalin ang part ng video ng speech ni Digong Duterte na kung saan sinabi niya, mananagot kayo, sabi sa mga pulis, kill, patayin nyo. Tinanggal yung dulo na kung nanganganib ang buhay nyo. Ganun po lahat. In other words, nakikita natin sa mata mga abogado, hindi po tinatanggap na ebidensya sa kaso ang mga video, maliban na lang kung talagang klarong-klaro at titistigo yung kumuha ng video. So ngayon, paano masabihin beyond reasonable doubt na nagsasalita si Digong na ganun, kill, hanggang doon lang, na kung hindi mo pa mapapakita yung buong kopya ng video. Kasi ang pinalabas nila yung news clippings lang ng mga mainstream media kagaya ng ABS-CBN. Ang ABS-CBN, by the way, mga kababayan, kalahati nun ang may-ari ay si Romualdez na. Kaya hindi mo na maasahan yan. So, ganun din, marami ding ibang mga newspapers, hawak na rin ni Romualdez yung Inquirer. Ang People's Journal Group, na kung saan ako nanggaling, ay hawak na rin. So, yung Philippine Standard Today, yung Manila Standard, ay hawak na rin ni Romualdez. So, virtually lahat ng mga media ay hawak na ni Romualdez. So, wala ka talagang mahihinata dun sa mga mainstream media. Baga, lahat na lang na makita mo, nag-interview ang ABS-CBN, laging hindi nag-interview yung pabor kay Duterte. Ganon sila. Ayaw pala mga amin, nahalata na sila. O si Cara David, nagsasabi na hindi daw siya nababayaran. Malamang siya hindi nababayaran. Pero tinuro si Arnold Clavio na nababayaran. Tsaka si Ramon Tulfo tinuro na nababayaran. In the eyes of our Lord, dapat itong mga ito ay humingi na kayo ng tawad. Magsabi na kayo ng totoo. So, ito naman ngayon, pagkatapos pala ng hearing na yun, during the clarificatory hearing, nag-break yung trial conference. Pag-break nila, narinig na tinatanong ni Judge Joanna Corner, tinatanong, asan ang papel ninyo? Asan ang katibayan kung paano hinuli, paano kinidnap si Duterte? Tinanong, hinanap. Anong ibig sabihin yan?
Kung hinanap, aba, malaking yan, sustansya yan. Okay? So ngayon, kung sustansya yan, ipakita ko muna sa inyo, ang nagsabi niyan na pinagkatiwalaan ko rin ng source ng news ay si Harry Roque, na isang taga-Bataan na abogado. UP Law graduate din ito. Kaya lang medyo nawalan na siya ng tinatang reputasyon kasi tumakbo. Hindi na papahuli. Kagaya kay Joel Villanueva ay tumalon sa kabilang bakod para hindi na makasuhan. Ganon din si Chis Escudero. So ito, pakinggan natin yung si Harry Roque. Kung nasaan ang dokumento na nagpapatunay na hinarap daw si Tatay Digong sa lokal na hukuman. Okay, ibig sabihin, hinanapan ang mga umaakusa, ang mga prosecutor laban kay Digong Duterte, hinanapan sila ng dokumento para mapatunayan na hinarap nga si Digong Duterte sa lokal na hukuman sa Pilipinas nung siya'y hinuli. Yan lang po ang sinasabi niya. Padiretso pa rin. Well, sa totoo lang, bagamat kinover namin ni Maharlika itong case conference, no? Ang totoo niyan, nag-break ang hukuman para sa tanghalian at nag-off the air. Hindi na ako nakabalik. Kaya hindi ko alam kung talagang tinanong ni Judge Carver o hinanap ni Judge Carver yung dokumento na nagpapatunay na hinarap si Tatay Digong sa lokal na hukuman bago siya pinadala sa The Hague. Bakit po niya itatanong yan? Well, una-una po bine-verify pa po natin kung talagang tinanong yan. In fact, pinakiusapan ko yung isang aking kasama na itatago ko sa pangalan na Pebbles Duque na tignan kung ano nga yung tinanong nitong Judge Neto, si Joanna Carver, kung talagang tinanong nga niya nasaan ang dokumento na nagpapatunay na hinarap nga si Tatay Digong sa lokal na hukuman. Ano po ang importansya ng kanyang pagtanong kung nasaan yung dokumentong yan? Ito po ay dahil nga po dun sa naririnig nyo na Article 59 ng ICC Rome Statute. Sangayon po sa Article 59, kinakailangan na yung Pilipinas, pagkatapos niyang ma-receive yung request na arestuhin ng isang tao, kinakailangan iharap yung taong yan sa isang lokal na hukuman upang mapasiguro na ang tao na nasa mandamiento de aresto ay ang tao na nais na mapaaresto, na ang tao ay legal na naaresto ayon sa lokal na batas, at saka yung karapatan ng taong yon ay narespeto. Bukod pa dyan, sisiguraduhin din ng lokal na hukuman na ang soberenya ng isang bansa hindi nalalabag. Kasi nga po, kung wala namang obligasyon na makipagtulungan ng isang estado para arestuhin isang tao, natural. Dahil wala nang legal na basihan para makipagtulungan, kapag tinuloy ang pag-aaresto, mababiolate o malalabag ang pagiging soberenya ng isang bansa. Dahil ang pagiging soberenya, ibig sabihin yan, walang ibang po pwede maglitis na kahit anong di umanong krimen nangyari sa teritoryo kung hindi yung bansang iyon. Now, hindi po ito kauna-unahang pagkakataon na naging issue sa kaso. In fact, ang pinaka-controversial pong kaso ay yung kaso ni Eichmann. Si Eichmann po ay isang Nazi. Siya yung author ng The Final Solution to the Jewish Problem, at ang final solution daw ay patayin silang lahat. Matapos po ang pandalawang daigdigang digmaan, nakatakas po itong si Eichmann, nagtago sa Argentina, at long after World War II, mga dekada 60 nito, ay nahuli nila si Eichmann sa Argentina. Ang problema, kinidnap ng Israel itong si Eichmann, dinala sa Israel kung saan siya linitis para sa war crimes and crimes against humanity. Ang depensa ni Eichmann, teka muna, niwala pang estado ng Israel noong mga panahon na yon. Bakit ako lilitisin ng isang hukuman ng Israel? Hindi pa kayo bansa ng pangalawang pandaigdigang digmaan. At dahil dyan, dahil hindi pa kayo bansa ng mga panahon na yon, saan ang batas na nagsasabi na po pwede kong litisin for war crimes and crimes against humanity sa inyong teritoryo? Hindi pa nga kayo estado noon. Ang sabi ng Israeli Supreme Court, ma-and pa. Wala kaming pakailam kung paano ka naaresto. Importante ikaw ay mabigyan ng patas na paglilitis. At ang sabi ng hukuman ng Israel, alam mo,
itong ginawa mong war crimes at crimes against humanity, ito ay mga karumal-dumal na krimen na lahat ng bansa sa daigdig ay mayroong kapangyarihang litisin. So baliwala na wala pang estadong Israel ng mga panahon na yon, dahil ikaw ay accused sa pinakakarumal-dumal na mga krimen, po pwede ka naming litisin. Now, meron naman po isang kaso na nagko-contradict at hindi sumasang-ayon sa desisyon ng Eichmann. Ito po ay mas bagong desisyon ng South African Constitutional Court. Sa kanila po kasi, depende kung anong issue, ang pinakamataas na hukuman ay a constitutional court kung constitutional law issue or administrative court kung ito naman ay administrative case. So pareho pong nangyari dyan. Ito pong si Ibrahim ay high-ranking apartheid official, nahuli matapos na nabagsak ang gobyerno ng apartheid, kinidnap at dinala sa Israel. Ang sabi ng Constitutional Court ng South Africa, well, ang tingin namin, kung ang nais mangyari ng Estado ay makapagbigay ng katarungan, kinakailangan kung ang Estado ay pupunta sa hukuman, kinakailangan pumunta siya sa hukuman na malinis sa mga kamay, clean hands doctrine. Pero pag siya ay pupunta sa hukuman na ang ginamit niyang pamamaraan para makuha ang pagkatao ng akusado ay sa pamamagitan ng illegal na pamamaraan, kidnapping, yung Estado hindi nagpupunta sa hukuman with clean hands. At dahil dito, hindi dapat mag-exercise ng jurisdiction ang isang hukuman. Ito po yung kauna-unahang kaso na nagsasabi na dapat kalimutan na natin yung Eichmann na yan dahil ngayon, sa development sa karapatan ng pantao, importante na itaguyod natin ang karapatan ng tao bilang garansya sa pagmamalabis ng Estado at hindi po pwede na ang Estado para makapagbigay ng katarungan ay pupunta sa hukuman na marumi ang kanyang mga kamay. Now, ito po ay napagdesisyonan na rin o napagtalunan na rin ng iba't ibang mga commentators o mga experts na sumulat ng mga libro tungkol sa ICC Rome Statute. Now, bagamat meron silang pagkakaiba sa kanilang pananaw kung anong epekto ng hindi pagsunod sa Article 59, lahat naman po sila ay nagsasang-ayon na kaya po linagay ang Article 59 ay para po magkaroon ng isang safeguard laban po sa arbitrary na deprivation of liberty at saka para nga po mapangalagaan ang soberenya ng mga bansa. Ibig sabihin, hindi lang po ito procedural rule, yung paghaharap sa lokal na hukuman bago ipadala sa ICC. Ito po talaga ay importante dahil pinangangalagaan ang karapatan ng kalayaan ng lahat at pinangangalagaan din ang soberenya ng mga bansa na kung saan hinihingi ang kanilang kooperasyon. Now, gaya ng sinabi ko kanina, may debate po kung ano ang epekto kapag hindi ka sumunod sa Article 59. Yung ilang mga commentators gaya ni Shebas at ni Kasese, sinasabi nila na ang hindi rin pagsunod sa Article 59 ay obligasyon ng mga estado na kabahagi ng ICC at hindi po yan obligasyon ng ICC mismo. So dahil dito, yung hindi pagsunod sa Article 59 ayon sa kanila ay hindi dapat magresulta sa kawalan ng jurisdiksyon ng ICC at ang remedyo ay para ang remedyo ay laban doon sa estado na hindi sumunod sa Article 59. So ito pong desisyon nito o itong view nito ay kumbaga ina-adapt yung Eichmann view na mainpa kung paano na aresto, importante na mabigyan ng patas na paglilitis. Now, ang tawag po dyan sa mainpa doctrine sa Ingles, hindi mainpa. Ang tawag po dyan is, malus detentus, malus detentus, malus detentus, Wala siya. makita. Ayun, malus detentus at saka basta wrongful detention, proper trial, no? Yan ang kanilang sinasabi. Pero siyempre po, yung mga ilang na mga authorities gaya ni Slatter, ni Carnava at Zahar ay nagsasabi na yung desisyon ng South African Court ay ang mas mabuting desisyon. Yung Article 59 ay pinagkasunduan ng mga bansa na sumapi sa ICC para nga po mapangalagaan ang kalayaan. At dahil po dito, yung hindi pagsunod sa Article 59 ay maglalabag sa karapatan ng due process at ng karapatang pantao at dahil dito, hindi dapat mag-exercise ng jurisdiction ng ICC kapag hindi nasunod ang Article 59. Now, nagkaroon na po ng mga desisyon ang mga modern international tribunals tungkol sa epekto
ng hindi pagsunod sa Article 59. May isang kaso po ang International Criminal Tribunal for the former Rwanda, yung binuo ng United Nations Security Council para litisin yung mga pumatay sa genocide ng Rwanda. Ang decision po ng Barayagwiza ay kinakailangan po pwedeng mapatigil ang paglilitis kung mapapakita na meron talagang illegal na proseso na ginamit gaya ng paglilitis sa isang akusado. At ang sabi ng Barayagwiza, ang isang hukuman ay po pwedeng hindi mag-exercise ng jurisdiction kapag merong seryoso at matinding paglabag sa karapatan ng akusado na magiging dahilan din para masira ang reputasyon ng hukuman. Now, dito naman sa Nikolic, isang kaso na na-desisyonan ng International Criminal Tribunal for the Yugoslavia, sinabi rin nila na po pwedeng hindi magtuloy ang jurisdiction ng isang hukuman kapag nagkaroon ng serious mistreatment laban sa isang akusado at paglabag ng kanyang karapatang pantao. Ang tanong, kailan ba magkakaroon ng seryosong paglabag sa karapatan ng akusado at sa paglabag ng kanyang karapatang pantao? Well, yan po ay sasagutin ng hukuman. Pero dito sa ICC, meron pong pagkakataon talaga na talagang kinidnap. Yung kaso nga po na sinabi ko kanina, yung kaso ng yung naunang kaso ng ICTY, yun po, kinidnap po yun galing sa Serbia at dinala sa Bosnia para litisin. No? Pero doon, ang sabi ng hukuman, magpapatuloy ang kaso kasi hindi naman ganun kalala yung paglabag sa karapatan pantao ng akusado. Nakita naman sa ICC, may isang kaso silang natin, ang kaso ni Ong Wen. Ang sabi ng ICC, paramaan pa doctrine na na-identify na may akusado na binabanggit sa isang witness at siya. Now, linabas po ito ng argumento ng mga abogado ni Tatay Digong pero hindi po nagdesisyon ang ICC. Ang sabi lang ng ICC, kaya natin na ang magdesisyon dyan ay ibang ngayon sa trial magdesisyon ng hukuman kung dapat bang magpatuloy ang trial or hindi. Pero ang tingin ko, ano dapat ang maging desisyon ng Korte Suprema, ng Korte Suprema tuloy, ng ICC? Spirit, ano yung lengguwahe at ano yung intent ng ICC Article 59. Malinaw po yan. Para nga po maingganyo mga estado na sumapi sa ICC dahil hindi malalabag ang karapatang pantao ng kanilang mga mamamayan at hindi malalabag ang kanilang soberenya, kinakailangan talaga na idaan muna sa tamang proseso ang pagpapadala ng isang akusado sa kustodiya ng ICC. Sige, stop muna natin si Harry Roque kasi mahina ang signal niya. Anyway, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Nagbago na po kasi yung doktrina sa practice sa ICC, international law. Dati po may tinatawag mali captus, bono detente, ay kahit pag-aresto sa akusado kagaya na Duterte ay hindi na binabaliwala na ng korte dati. Basta kay bibigyan lang siya ng patas na laban nung dinidetain na siya para sa trial. Yan tawag dyan ay malu captus bene detentus. Mali siya. Kita mo, mas magaling pa ko kay Harry Roque. So anyway, yung nakalumang doctrine na yan ay matagal na yung doctrine ginamit din kay Adolf Eichmann. Si Adolf Eichmann ay siya ang utak ng pagpapatay sa mga Jew
ditong patapos na yung gera nung World War II. Kaya ginas chamber ng mga Jew. Tatanda natin, ilang libong Jew ang pinadala sa Pilipinas para magkaroon ng matahimik na buhay at hindi sila nagagalaw ni Hitler. So marami mga Jew. Kaya ang laki ng pasalamat ng Israel sa Philippines sapagkat napakarami pong Jew na kinupkop ang Philippines na dito muna tumira pansamantala habang hindi pa natatapos ang World War II. So ngayon, kita nyo, dahil dyan, papasalamat palagi ang Israel sa Pilipinas. Lalo na ngayon yung Prime Minister ngayon, si Netanyahu. Lagi niya binabanggit yung the debt of gratitude that we can never be able to pay is to the Philippines. For the Filipinos have shielded us from further harm during the time of what they call as the dark times of the Jews na pinapatay sila ni Hitler. So, ngayon, si Adolf Eichmann ay nalaman nila na pagkatapos ng World War II ay sumibat papuntang Argentina at nagpalit siya ng pangalan. Nagpalit ng mukha, no? Medyo may pa-doktor-doktor pa siya na mukha niya. Ang galing naman ng tinatawag na Mossad. Yun yung mga CIA ng Israel. Yung mga Mossad. Na-discover ng Mossad, pumunta sila sa Argentina. Nag-surveillance sila. Ilang buwan ng surveillance sila hanggat sa na-confirm nila na yung taong gumagamit ng pangalan na ganito ay walang iba kundi si Adolf Eichmann. So ngayon, nang nalaman nila, ang ginawa nila, gumawa sila ng diskarte na nagpalipad sila ng eroplano ng Israel papunta sa Argentina. At ang ginawa nila, kinidnap nila si Adolf Eichmann at dinala sa eroplano at papunta sa Israel. Pagdating sa Israel, ay nilitis doon si Adolf Eichmann. Sinabi ng korte ng Israel, wala kaming pakialam kung paano ka hinuli. Basta pakialam namin, bibigyan ka ng patas na laban dito sa paglilitis. Yun. Pagtapos na paglilitis, ano nangyari? Sinintensyahan si Eichmann at binitay. So, yung tao na utak sa pagpatay sa 6 na milyon na Jew ay sinintensyahan, pinarusahan. Yan po yung makalumang doktrina. Pero sa ngayon, nagbago po ang doktrina. Nagsimula yan sa kaso yung binabanggit ni Atty. Harry Roque kanina, kaso ni Ibrahim. Si Ibrahim po ay leader ng apartheid sa South Africa. Ano ba yung apartheid? Yun yung tinatawag na apartheid policy. Iba yung CR sa puti na tao, iba yung CR sa itim na tao. Sasakay ka ng bus, iba yung upuan ng mga puti, iba yung upuan ng mga itim. Lahat sa school, iba yung school ng mga puti, iba yung school ng mga itim. Alam mo ba, yung mga taong puti sa South Africa, ay Aprikano po sila. Pero bakit puti ang kulay nila? Actually, hindi matrace pa kung saan nanggaling ang mga tao na puti ang kulay na nandun naman sila sa Africa. Africanist ang tawag niya sa kanila. Pero kinamumuhian nila dati yung mga itim na Aprikano sa South Africa. At ang itim na South African, ang number 1 na aktivista dyan ay si yung itim si Mandela, Nelson Mandela. So Nelson Mandela, ginawa ng kaso, ikinulong ng 27 years. Ikinulong ng 27 years. Nung makalaya sa JJ, naging pangulo ng South Africa. Ganon katindi yung taong yan. At abogado po siya. Abogado na trial lawyer si Nelson Mandela. Naipanalo niya yung mga African, yung isang African na kinasuhan ng puti
na umaakusa ng rape. So, ang tiningnan niya, umakyat siya sa lamesa bilang abogadong itim. May stick siya. Tinuturo-turo yung panty na suot ng babaeng ni-rape. Kinuha niyang panty, nag-request siya sa court, ipasuot, mukhang hindi kasya sa babae. Nung malalaman hindi magkasya, ay hindi yan. Nagkaroon ng duda kung siya ngayon, kung ni-rape na siya o hindi. Panalo si Nelson Mandela. Nangyari din po ito sa trial ni O.J. Simpson. Ang abogado ni O.J. Simpson ay itim na abogado. Magaling. Naisipan niya, nakita niya na may ebidensyang pinresenta ng gloves. Gloves? Ano ba gloves sa Tagalog? Isusot mong gloves. Guantes. Hindi, guantes kasi ano yun Espanyol Walang Tagalog na guantes So anyway, naisipan niya, mukhang dito mangyayari kong kalaban. Kasi pinroduce ng suko ng Amerika na FBI yung guantes, ito daw ginamit sa pagpatay sa asawa ni O.J. Simpson. Sabi ng abogado ni O.J. Simpson, Your Honors, kasi jury trial sila. Ang mga judge doon, mga taong bayan. Sabi niya sa mga taong bayan, Your Honors, may I move that the gloves be fitted into the hands of my client? Kaya sinubukan. Sinubukan yung guantes ko noon na nakita na duguan. Sinubukan ng isuot sa kamay ni O.J. Simpson, hindi magkasya. Ano nangyari? Sumigaw kagad ang abogado ni nag-argue kagad ang abogado ni O.J. Simpson. Sabi niya, Your Honors, if it does not fit, acquit. Puta yung ganong salita. Napakalakas, napaka-powerful. After the end of the trial, inacquit ng jury si O.J. Simpson because of that glove that did not fit into the hands of O.J. Simpson. Ngayon, dako na pa tayo paroon. Iyan ang sinikwento ko sa iyo, yung kaso ni Ibrahim ay kauna-unahan ata yan na nangyari kung saan hindi na ginagalang ang sistema na kahit inaristo sa masamang paraan na may paglabag sa human rights ng akusado para dalhin sa korte, ay binago na nila ngayon na kung hindi maayos ang paraan ng paghuli mo sa akusado, basura ang kaso. Yun na yung ngayon. Nag-umpisa yan doon sa kay Ibrahim no sa apartheid policy. Sabi ng South African Supreme Court or Constitutional Court, korte po kami, JJ. Ang korte po ay ginawa hindi para mangapi. Hindi para gumawa ng human rights violation. At sapagkat ang ginawa ninyo, hinuli ninyo si Ibrahim na walang paggalang sa kanyang karapatang pantao, dinidismiss namin ang kaso laban sa kanya. Ayun, nakalaya. That was the first time. So next, ang kasunod, yung kaso naman ni Toscanino. Si Toscanino po ay isang Italyano. Hinuli siya sa Uruguay. Grabing ginawa sa kanya ng mga Americans, mga American agents. Kinidnap siya sa Uruguay at binitbit dinala sa New York. Pagdating sa New York, sentensyado si Toscanino. Umapila si Toscanino sa District Court, sa Appeals Court pa ng New York. Ang nangyari ay sabi ng Court of Appeals ng New York ay nalabag ninyo ang karapatan ni Toscanino. Hinuli nyo siya sa Uruguay na wala man lang paalam sa Uruguayan government. Ginawa ninyo lahat ay illegal. At ang korting ito ay hindi po ginawa para mangapi ng tao at para gumawa ng paglabag sa karapatang pantao
At dahil dyan, binabasura ngayon ang kaso kung saan nasintensyahan ng jury si Toscanino. Yan ang gagamitin ngayon. So ngayon, kasunod, yung mga binigay na example ni Harry Roque, tama yun. Ilang kaso na sa International Criminal Court for Uruguay, for Yugoslavia, pinakawalan din yung isang akusado na hinuli sa Serbia na may paglabag sa kanyang karapatang pantao na kahit walang warrant of arrest ay hinuli. At pinakawalan din ng International Criminal Tribunal for Rwanda itong akusado na dahil lamang sa hindi rin tama pagkahuli, may labag sa pagkatao niya, may labag sa kanyang karapatang pantao, kaya pinakawalan din ng Rwandan Tribunal itong akusado. At no less than the International Criminal Court ay pinakawalan din si Bisagyawa. Ang pangalan, hirap i-pronounce mga apelido ng mga South African. Bisagyawa. Pinakawalan din siya sapagkat may paglabag din sa karapatang pantao ang paghuli sa kanya. In other words, it is not now the first time for the International Criminal Court to be placed in a situation where the accused was illegally arrested and is now being brought to the ICC for trial. So ngayon, Bisagyawa. O para ganun, Bisagyawa. Ngayon, kung binigyan ng International Criminal Court ng relief o remedyo, yung inakusa sa International Criminal Crime Against Humanity, ay pwede bang gawin kadigong yun? Nako, interesting. Ang problema nila, sabi nila, it was not the first time that this issue was brought up. Yung pagka-kidnap kay Digong Duterte. Pero sabi ng pre-trial chamber, let the trial chamber decide on that matter. Patay tayo ngayon. Iba yung trial chamber, iba yung pre-trial chamber. Ngayon, nagtanong yung head judge ng trial chamber kay Digong Duterte na si Joanna Corner. Naghanap siya ng dokumento para mapatunayan na inaresto si Digong ng maayos. Ano mangyari nito? Diyos ko. Sa mga anti-Duterte, bad news. Sa mga pro-Duterte gaya ko, good news. Yan po ang mangyayari. Diba? O ngayon, kaya kayo ba to? Huwag kayo magpapahuli. Sunod si Bungo ang arestuhin. Bungo, yawa, ayaw magpahuli. si Albayalde, anak ng Pampanga, huwag ka magpahuli. Hindi ka na makauwi sa Pampanga kung mahuli ka sa ICC. Ano pa? Si Romeo Karamat, anak ng Pangasinan, huwag ka magpahuli. Sino pa? Kasama pa si Dante Giran. Sa Davao naman 'yon. Kasama rin si Isidro Lapina. Kasama rin si Vitaliano Aguirre na anak ng may-ari ng mga Bangko Pilipino. Mga BF Homes, yun na si Vitaliano Aguirre. Nako, ano na ito ngayon? Si Dante Giran po ng NBI. So, yan po ang development sa ngayon. So, will that be a good news for Duterte? Very good news. Kasi nagtanong na si Joanna Corner. Ang judge kumbaga hanapan niya pa rin, hinuli mo niya ba niya ng maayos? Ayaw tanggapin ang huling desisyon ng ICC. Pinakawalan nila ang isang akusado, si Bisagyawa. Sapagkat
nilabag ang kanyang karapatang pantao para lamang madala siya sa ICC. So, with that, magandang gabi na lang. Si Andrea Guico, watching from Singapore. Maya pabingi. Si LITD, Sir Toto, meron po bang nag-file ng kidnapping? Meron po nag-file si Amy Marcos. Argo, wow, good news. Si John Mac, Dabi pinapatay ni Duterte. Kahit ikaw, pwede ka patayin. Bakit ba may ebidensya kang pumatay ba si Duterte? Sige nga, asan ebidensya mo? Pagbigyan kita. Tapos sinasabi ninyo, 30,000 pinatay ni Duterte. Mangyari ba kaya yun? Parang imposible mangyari. O baka naman pati yung namatay sa COVID, sinama nyo. Imagine mong 30,000, mapupuno mo yung arena ng Iglesia ni Cristo sa Bukawi. Tapos lalaro ka ng basketball. Kasama din, nabuhay si Materbonia, naglalaro ng basketball. Dunk dito, dunk doon. Ganon karami, mapuno mo yung arena. Ganon po karaming 30,000. Pwede ba mangyari yun? Diba, John Mac? At saka John Mac, wala kang ebidensya na si Duterte pumatay. Kung sinabi mo, yabang lang ni Duterte yun. Yung may pinatay ako, may nirape ako. Yabang lang yun. Hindi po yung totoong kwento. Si ABT, akala ko si Senator Bato ay yung nagsasalita. Ano ko lang yun? Siya yung fake na tirador. Ako yung totoong tirador. Bing Liwag, long time listener and follower. Salamat po, Bing. Stanley Manalo. Darwin Pediasis. Pwede bang i-cite ni Peter Haynes? Peter Haynes. Dapat pwede i-cite ni Peter Haynes yun. Ben Reclamador. Tama, yan. Bisag yawa talaga. Argo, thank you John Mac, magkasalungat na kayo ni Enzo. Hayaan mo si Enzo, wala namang alam yan pagdating sa batas kasi ano lang yan, graduate ng law tsaka tawag nito professor, hindi siya nakaranas maging trial lawyer. Okay, Argo, Amy Biray, Biray pala, mabuhay po kayo katoto. So, Ben Reclamador, jurisdiction nga, kahit umalis ka na, meron pa rin jurisdiction ng ICC. Hindi po jurisdiction pinag-usapan dito, Ben Reclamador. Ang pinag-usapan dito ay yung hinuli nila na may paglabag sa pagkatao ni Duterte. Yung pagkidnap. Lee P. Hello po, watching from Canada. God bless, Sir Toto. Salamat. Argo, tama, I agree po. Naimbang Rabi, Ramen Bingson. Sa Ben Reclamador, nakulong pa rin si OJ. Nakulong nga, pero ang sinasabi ko na acquitted. Hindi ko sinabi na hindi nakulong. Ikaw naman. Acquitted. Si Agustin Morales, niloko mo ang suporte. Hindi ko po niloko. Ikaw lang siguro, baka naloko ka lang, Agustin. Mimi Authority, good evening, attorney. Toto. Sa Versatile, Matt, the question is jurisdiction of non-member state. Kahit hindi na po pag-usapan ang jurisdiction ng non-member state, sapat na po yun na dahilan na bitawan nilang kaso dahil inaristo ng paglabag sa karapatang pantao ni Digong. Kaya nga ako bumaliktad Dati kakampi ko mga yan may karapatang pantao na nilabag. Iniwan ko na sila. Ayon lang ipaglaban. Ang ganila, akala ba, ano ba pagkakaiba ng Pink, Dilawan, Makabayan, kumpara sa grupo naman ng DDS? Anong pagkakaiba? Ikaw, G, alam mo? Hindi siya kulay. Noong nangampanya sa 2022 election, kakampi ng DDS si BBM. Noong nagnakaw na ng malita si BBM, kaaway na ng DDS si BBM. Ang mga dilaw naman, Pinkian, at saka mga Makabayan kuno. Noong nangangampanya pa lamang si BBM pagka-presidente, kaaway. Noong makanakaw sa mali-malitang pera, kaibigan. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Ay, grabe kayo. Sino pa?
Sino pang isa? Si Sir Toto, meron po bang nag-file ng kidnapping? O meron po si Amy po. Sa Pilipinas sinampa. Tapos si Argo, Dante Giran, okay. Armando Villas, may pananagutan ba katuto ang gobyerno natin? Yes, may pananagutan. Makukulong yan, pwedeng ikulong yan pag hindi na sa presidente. Pwedeng siyang ikulong. Siyempre, si Sara ng presidente. John Mac, siya nagsabi, ang sabi, alam mo sinabi ko John Mac, kayabangan lang yun. Alam mo mga Bisaya kasi, hindi yan kapares ng Ilonggo. Ang Ilonggo may pagkahambog, pero hindi gaya ganun na sobrang hambog naman si Digong. Ben Reclamador, nandun na sa isisig ebidensya. Wala, ang ebidensya, kulang-kulang. Ben Reclamador, ang ipaglaban yung jurisdiction lang, pero yung merit, hindi nga, pinag-usapan na nga muna, iba namang istorya yung merito, iba pa rin istorya yung hinuli ba ng maayos o hindi. Rinaldo Omega, Hershey ang patayan. Hershey talagang patayan. Wala talaga, kwento lang yan. Hindi lang double Hershey, 1,000 Hershey's pa eh. Romel Bangson, kung malakas ang impluwensya ng mga maleta, Dr. Toto, baka mahirapan. Ayun, nagtimistigo ng mga 18 Marines at saka yung 4 na bagong Marines. Bago hinuli si Digong Duterte, nag-meeting sila ni Romualdez. Kasama si Saldico. Sila ni Nicolas Torre. Si Gibo Teodoro. Lahat sila. Kasi alam nila si Digong Duterte nandun sa Hong Kong at iniisip na uuwi. So pinagmitingan nila ni Dilema kung ano paano hulihin. So totoo yan. Sobrang paniwala ko dun sa mga Marines. May mga litrato pinakita eh. Si Jobs, mahusay ka talaga, Toto. Dapat ikaw ombudsman. Gusto ko talaga maging ombudsman. John Mac, okay po, Tony Toto. Cacto. Kwarta lang inatupag ngayon ni Enzo. In good faith, ang judge. So, good news. Sana sa awa ng Panginoon. Yes, good news po yan. Si JP Danan, kidnapping daw. Kidnapping nga naman talaga, huwag ka mag-ulol. Triple Joe, hindi na pinunta ng korte dito sa Pilipinas. O nga, hindi na dinaan sa korte ng Pinas, diniritso na eh. Japs, dapat ang video ng pagbitbit kay Digong ipadala sa ICC. Doon kita na sana ginawa. Manamang alam na yan, manamang napanood na ng judge. Samuel Monino, good evening, Sir Toto, watching from Southern Leyte. Maayong gabi sa Southern Leyte. Galaxy, very informative po. Tony Toto, ang live mo, salute. Sa playlist. Barbie Kabatano. Yan. Mas okay na lang Kabatano kaysa Kabatan. Triple Joe, Pink at Campo ni Bangag, mukhang pera. Marcy Jane Avenido, watching from Mindanao. Maayong gabi sa Mindanao. Jobs, galing ng logic mo, Toto, na nagkampanya gali sila kay Marcos pero nagnakaw si Marcos. Kampi naman ang dilaw. Mas napakaraming pinatay NPA. Tama, NPA mas maraming pinatay. Benedicta Ang, watching from New York. Triple Joe. Ang ebidensya nila kay Digong, mga talampati lang kaya nagtataka ang judge. Anyari TV, gandang gabi, Attorney Toto. Sana isang araw maging senador ka or ombudsman. Sana nga. Benedicta Ang, sana mayroon tayong, sana maayos mo ang iyong karir. Okay lang po. God willing, and may you find your way to lead truth and give justice and may be able to serve using God terms. Inesitas Opocado, pag umalis sa ICC, isang taon bago i-aprobahan, bago nila ikinidnap na si Sir Duterte, 5 years na hindi na tayo member ng ICC. Tama po kayo. So, Marla Orteza Bagares, may ganito palang nilalang, umuusap pa. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Salamat po. Rosemary Reginan, sabi na nila, scripted daw lang. Hindi po magaling mag-script. Hindi po mag-script.
ang tingnan niyo po, Rosemary, maraming ebidensya pinakita, pati bahay ni Chis Escudero pinakita. Lahat, pati si Sharon Cunita, pinakita. Diba? Pati si Kiko pinakita. So, anong ibig sabihin na bakit kasama ni Sharon Cunita at saka ni Kiko Pangilinan ang mga tauhan ni Saldico? Ibig sabihin, malita rin. Maleta rock. Marites Bora, good evening, Sir Toto. Ang galing mo, sir. Watching always from Toronto, Canada. Salamat po. Si Ailey, may pag-asa pa kaya? Blue Ribbon. Ay, wala ng pag-asa dyan sa kamay ni Win Gatchalian. Ben Reclamador, anong kinalaman ni Dilima? Kasama po si Dilima doon. Siya nagpaplano. Siyempre, galit siya kay Duterte. Ganun lang kasimple. Bakit kaya isama na? Siyempre nga, galit siya kay Duterte. Bakit wala si Shawi? Kung hindi totoo. Andun nga si Shawi, kasama si Shawi. Kasama si Shawi sa litrato. Mga anak nila ni Kiko, kasama. Yan lamang po. No? Ano pa bang iba? Si Buljak, Sniper Team Bantag. Diretso na kulong. Tapos si Cacto, in God times. Nawa may balik po ang license nyo. Salamat po. So, Anyari TV, Atty. Libayan, TMR, Gossip Central, kayo, Ben Barubal, at ikaw, Tinituto, ang pinapalo ko dito sa YT. Salamat po. Okay. So, kayo, si Atty. Libayan, si TMR, si Gossip Central, si Ben Barubal, ay magandang gabi po sa inyo, Atty. Libayan. Galaxy, bago na huli si Iperdi, nag-meeting ang mga malitagang. Every limbo-limbo-rock. So, malito maletagang. Okay, magandang gabi po.